Yung salitang dispensation sa mga nauna, and then yung meaning niya, tingnan nyo meaning niya, the times reach their fulfillment. So kahit makita nyo, pansinin nyo kahit walang salitang dispensation, merong time, which is hindi oras, tama? Ano ulit sa Tagalog? Panahon. Na naabot niya yung fulfillment. Ibig sabihin yung kaganapan ng panahon na tinakda. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, tama talaga yung dispensation. Kita nyo kahit ito yung wala rito yung salitang dispensation Ang dispensation ay merong iba-ibang period of time or time period na nangyayari. So, means, nung nauna, hindi pa nangyayari yun. Kaya nga hanggang dumating na reach niya yung fulfillment ng panahon na yon na tinakda. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin yung panahon ni Eva at Adan, ni Noah, ay hindi pa naaabot yung fulfillment of time. Nakukuha niyo po? Yes. So may dispensation talaga. At ano ang isang meaning ng dispensation na ayaw kong yung ma-miss? Ano po? Yung salitang, sa isang salita? Palakas? Sa Tagalog? Dito ba nabasa nyo, nakita nyo hindi magkakapareho? Nakita nyo ba na hindi magkakapareho ang panahon? Why? To reach yung time ng fulfillment. So habang hindi pa nararating yung fulfillment ng panahon dahil hindi pa nare-reach, magkapareho? Hindi. Magkaiba, tama? Yes. Pero nung dumating na, na-reach niya, magkapareho? Yes. Hindi pa rin, dahil naiba na, dahil na-reach niya na. Tama po ba? Yes. Either may nabawas or may Dagdag. nadagdag dahil na-reach niya na yung fulfillment. Tama po ba? Yes. Example, nung time na yon, si Apostle Paul ba ay apostle na ng Gentiles? Hindi. Nung panahon ni Moses, ni Adan, o kahit nung panahon ni Jesus na lang, nung nabubuhay pa si Jesus? Hindi. Oh, hindi pa. Hindi pa nare-reach yung fulfillment of time. Na natatawagin si Apostle Paul na magtuturo at magiging apostle ng Gentiles. Tama? Tama po ba? Yes. Para ibukas yung gospel sa mga Gentiles. Hindi pa nare-reach yung panahon ng fulfillment. Okay? So, yun ay dispensation. Amen po ba? Amen. Napakahalaga nun. Ito na po yung King James, tingnan niyo po. At ang King James, para marinig niyo sa bibig ko ito yung pinakamalapit or laging parang nakakalamang. Okay? Laging nakakalamang pagdating sa pagsalin mula sa English, mula sa Greek kung ito ay sa New Testament, papunta sa English. Mas nakakalamang. Kaya nga, okay, sa English, therefore, okay, kaya nga, hindi natin maiiwasan na merong naging group of believers na King James believers. Na ano yung mga tinatawag na King James believers? King James believers means mga believer ni King James. Na ang King James lang ang perfect translation. Sumobra naman. Okay? Pero uulitin ko, para sa akin, sila ang mas malapit or laging lumalamang. Pero walang perfect. Why? Because I use the verse also, all scripture is God's breathed. Or mula sa salita ng Diyos. Lumabas sa Kanya, inspired by God. Ano ibig sabihin nun? All scripture. Hindi po scripture ang translation. Nakuha niyo po? Ang translation itself is not scripture. It is translation. Nakuha niyo po? Ang scripture ay yung mismong sinulat ng apostles, but the problem is nakasulat sa Greek sa New Testament. Kaya once na tinranslate na to, nagkakaroon ng barrier, hadlang, no? Or ng mga problema ng konti sa pagsalin. Yan na po yung King James. That in the dispensation
of the fullness of times. He might gather, ayan o, ito kita nyo, hindi, ito yung nangyaring pagbabago ha. Itong dispensation at naabot yung fullness of time. He might gather together in one. All together, all things in Christ. Sino yun? Which is yung one is both Jews and Gentiles na totally separated, na ang tawag doon na mayroon pang wall of hostility. Okay? May wall sa kanila. May nagbibigay ng may wall. Okay? Parang ito may wall, kaya hindi natin nakikita yung kabila. So, ganun daw ang Jew and Gentiles, mayroong wall. At tanungin ko sa inyo, ano yung wall na yon? Okay? Exactly, law, pero kapag mas i-general mo, that is the covenant of law. Why? Because the Gentiles, very clear, we don't have covenant in the Old Testament. Actually, sa New Testament din, medyo magiging complicated to explain or baka mayroong mga magre-react na pag sinabi kong meron tayong covenant. Ang totoo, ang covenant ay binigay sa old sa mga Jew. Siyempre, sila ang pangangakuan dahil sila yung binigyan ng una. Pero ito tayo, saan tayo papasok? We are partakers and sharers of the promise. Siyempre, yung covenant ay pangako yun. So, sharer tayo and partakers. Okay, yun yung mas biblical na pag-sasalita o pag-explain. Ang sasabihin nila, eto, basahin nga po natin. Isa sa mga ginagamit ng mga anti-dispensation or dispensationalists or dispensationalism, yan, mga anti. Sasabihin nila, hindi tama yung pagtuturo sa may mga panahon na iba-iba. Dahil ang sasabihin nila, si Jesus Christ is same yesterday, today, and so ano parang pinapakita? Pare-pareho lang kasi nga same. Tama po ba? Pero tama yung verse. Mali ang pagkagamit. At maniwala po kayo, maraming ganyan na mga totoong verse, tama ang verse, pero laging mali ang pagkagamit. Okay. So, bago ko hindi ko lang alam anong uunahin ko, siguro explain ko na lang to. Ang pagtitingnan natin yung verse at ang thought dito, yung thought na si Jesus Christ, yung kanyang kalagayan, okay, yung kanyang deity, yung pagka-Diyos, okay, kahit si God the Father, okay, sa atin, yung pagkatao, okay, sa atin, dahil tao tayo, kay God the Father or kay Jesus Christ, yung kanilang deity, yung pagka-Diyos, ay hindi nagbabago. Okay? Na siya'y banal, na siya ay tapat, at siya'y makapangyarihan. Hindi nagbabago. Yan ang ibig sabihin yan. Pero hindi ibig sabihin yung pagdidil ni God sa mga tao ay hindi pabago-bago o hindi nagbabago. Hindi. Si God ay nagdidil sa atin iba according kung ano ang covenant or dispensation na yun. Pero si God ay hindi nagbabago. Yung pagiging banal, matuwid, mabuti, at tapat. Amen po ba? Amen. Okay. Maraming mga verses na ganyan. Katulad ng ganito. Okay? Na ang sabi nila, ganito, na si Jesus na bagamat mayaman ay naging mahirap para tayo ay maging mayaman. So tama ang verse. Tama, 100% tama. Pero the way natin i-apply, nagiging mali. Kasi once na ina-apply nila sa ganitong way na lahat tayo ay pinangakuan ni God na yayaman. Hindi po ganun yun. Okay? Hindi po talaga ganun yun. Yung mismong na si God ay naging mahirap para tayo ay yumaman, kung kukuha ako ng pinakamalapit na katulad ng verse na yon, ay ito, na si God ay nasugatan para tayo gumaling. As if magkapareho yun.
na magkaiba ang kanilang kinuwang mga salita. Anong ibig sabihin nun? Okay? Spiritually, we are bankrupt. Nakuha nyo po? But through Jesus Christ, okay, pinagaling tayo. Kung nakita nyo, pinagsama ko ang bankrupt at pinagaling. Magkaiba yun, right? Pag bankrupt is about money. Ang pinagaling is about health. Pero magkapareho yun. Sobra. Yun ang ibig sabihin nun. Spiritually, we are bankrupt, we are nothing, pero nung tayo sumampalataya kay Jesus, naging anak tayo ng Diyos. Nakuha nyo, nagkaroon tayo ng so much talagang yung value natin dahil naging anak tayo ng Diyos. Amen? Amen. Sino ang tatay nyo? Si God the Father. Wow, yaman mo. Nakuha nyo? Anak ka ng may gawa ng langit at lupa. Yun ang ano nun. Okay? Pero, makikita nyo, yun ang ano niya, pero ginagamit sa ibang pag-a-apply. Yun, namamali na po. So, katulad nito, tama yung verse na si Jesus ay hindi nagbabago, na siya'y katulad kung ano noon, ngayon, at pagpakailanman alin. Ang pagiging tapat, banal, mabuti, matuwid, at lahat ng tama na hindi nagbabago sa Kanya. Pero yung pagdidil, hindi po pare-pareho. Makikita nyo naman talaga makikita nyo na magkakaiba sa iba-ibang panahon. Like example, hindi na ako lalayo, babalik ko lang to. Yung nagdidil ba si God na kausapin ang mga Gentiles, may nagkaroon bang pagbabago? Yes, kailangan niya munang tawagin si Apostle Paul. Tama po ba? Samantalang noon, wala pa si Apostle Paul. So may pagbabagong nangyari. Okay? So hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. Okay? Tuloy po natin. Okay. Tanong, magugulat kayo sa akin sa tanong ko sa inyo kapag hindi nyo naintindihan yung dispensation. Okay? Pero pag naintindihan nyo pala, hindi na kayo magugulat. Okay, ayaw ko kayo gulatin yung gulatin in the way na parang pipilitin ko na pwede nyo ako ma-miscommunicate kasi baka naman ma-miscommunicate na ako. Nakuha nyo, sobra naman yun. Okay, alam nyo ba nung panahon, okay, ang tao ay, ito medyo hindi nakakagulat kasi medyo nakukuha nyo Alam nyo ba ang tao ay walang kasalanan at hindi mamamatay? Narinig nyo po ba yung sinabi ko? Ulitin ko, ang tao, sabi nyo tao, hindi nagkasala at hindi mamamatay. According, nakasulat yan sa Word of God. Naniniwala kayo? Dispensation. Nakuha nyo po? Yung sinasabi nyo sa isip nyo na kumo-conflict, dispensation yun, ngayon hindi ganon. Tama? Lahat ng tao, nagpakasalanan muna. Okay? Lahat ng tao, at lahat ng tao, pero noon, ang tao hindi makasalanan dahil wala pang kasalanan na pumapasok sa tao. At dahil doon, walang kamatayan. Nakasulat ba yan? Yes. Okay? Pero ulitin ko kailangan nyo muna maintindihan yung dispensation. Dahil pag hindi nyo naintindihan, sasabihin nyo wrong, which is wrong. Pero pag may dispensation, right. Kaya nga pag pinagsama mo yung magkaiba, kita nyo, sinabi ko, ang tao hindi makasalanan at hindi nagkasala, at ang tao hindi mamamatay. At alam naman natin, nakasulat ang tao mamamatay at makasalanan. Nagko-conflict silang dalawa, tama? Pero ang naghahati sa kanila, dispensation. Diba? Nalalagay sa tamang kalalagyan nila yung pareho na yon. Okay, tingnan nyo, pansinin nyo. Okay? Yan. Therefore, pansinin nyo just as sin entered the world. Nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, dahil hindi pa umi-enter sa mundo, ang tao ba ay makasalanan? Ang tao ba'y nagkasala na? Sino yung tinutukoy ko? Panahon ni Eva at Adan, ang ginagawa pa lang sa kanila, tinitempt pa lang sila. Nakukuha nyo?
At nakasulat sa scripture, ang temptation is not sin. Kasi kung ang temptation is sin already, naku naman, hindi lang tayo, wala na talaga tayong paglalagyan. Dahil ang temptation, minsan pumapasok pa lang sa isip eh. Yes, alam ko may pagkakasala sa pag-iisip agad, ng umisip ng masama. Pero, yung gawin mo yung masama, temptation pa lang yon. Kasi, pag hindi mo pa, nakasulat rito sa scripture, minsan I use the exact word, pero not exactly the praise. Okay? Kaya paraphrase na, habang hindi pa nakukonceive, ibig sabihin hindi mo pa nagagawa, still temptation. Hindi sin yun. Okay? Like example, kunin mo yung cellphone. Temptation pa lang yun. Pag na-conceive na, pag it's saying na-conceive, parang yan saan? Nanganak na. Ano ibig sabihin yun? Ginawa mo na, kinuha mo na yung cellphone. Yung temptation naging sin. Kasi gagawa mo na, na-ako na. Kaya nung hindi pa nagagawa nila Eva at Adan, wala pa talagang kasalanan si Eva at Adan. Dahil hindi pa pumapasok, tinitempt pa lang. Pero nung nilabag niya na, kumain na siya, pumasok na ang kasalanan at lahat ng tao nagkasala at naging makasalanan at yung kamatayan ay pumasok na. Nakuha nyo? Means, sa panahon pala ng mundo, nakita nyo, may panahon pala nung panahon na ang tao ay hindi nagkasala or hindi makasalanan at wala pang kamatayan. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. Kasi yung word enter, dagdagan naman natin para mas medyo tuloy ko na. Kasi ang pinukusan ko, ito lang. Yan lang Okay? Kaya nga nakita niyo, hindi ko naman kayo dinaya, may kasunod pa. Kasi ito lang yung gusto ko munang fokusan. Therefore, just as sin entered the world through one man, si Adan, means pumasok noon, wala pa. Tuloy natin ang buo. Therefore, just as sin entered the world through one man. Tignan nyo and death through sin. Anong kasunod nun nung simula yung nagkasala? Death. Means noon wala pa. Yung nagkasala, yung sin, okay, pumasok yung death. Kaya death through sin. And in this way, death came to all. So, isa lang ang gumawa niyan. Isa lang, si Adan. Pumasok ngayon yung kasalanan, nagkasala ang lahat, at namatay lahat dahil sa kasalanan. Kaya death came to all people because all sin. Why? Kasi nga, pumasok na. Ayan akala mo nilipat ko, pero diniin ko lang. Pumasok na ang sin. Kaya, ang nangyari, lahat ay nagkasala. Okay? So nakita niyo yung dispensation doon, magkapareho po ba? Bago pa magkasala si Adan, magkaiba ang kalagayan. Tama? Okay? Ito pa, isa pa to. Pinapakita na wala pang kamatayan noon. Tingnan nyo But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Tingnan nyo po, sigat nagsasalita rito. For when you eat from it, siguro marunong naman tayo pag tinagalog natin yan, pag kinain nyo. Okay? Okay? Eat from it, you will certainly die. Means, yung tao noon, hindi pa namamatay. Amen? Amen. Nung nagkasala na, nung kinain na, okay, meron na bang kamatayan? Yes. Pero hindi agad physical. Spiritual uli. Nakuha niyo po? Yeah. And then, nakaranas na rin sila, hahantong na rin sa physical na kamatayan. Which is noon, wala. Okay. So, dalawa na ang inano ko, na hindi pa, wala pang kamatayan yung tao noon. Doon pa lang, you will certainly die. Pero noon, wala pa. Kaya sabihin ko ngayon, ang tao hindi mamamatay, o walang kamatayan, medyo maiiba. Okay? Kasi hindi na ganun. Okay? Pero noon, totoo yun. Okay? Actually, sa tayo nagsimula, dapat Romans chapter 5 verse 6. Kasi verse 5 ang huli natin. Kung nakalimutan nyo, yan yung sinasabi na God poured out His love in us. At saan yun? Paanong way? Holy Spirit. Sa pagbibigay ng banal na Espiritu sa atin. Okay? Yun yung expression ng pagmamahal niya.
Okay, so verse 6, you see, at just the right time. So may time na naman, laging may time kasi napaka-importante ng time. Totoo naman yun, talagang nagkakaroon ng pagbabago. Okay? Kita nyo itong example na ito, masasample pala natin sa sobrang true story. Okay? Na merong naligtas sa sumabog na airplane. Ilan? Dalawa. Yung isa, nakalabas. Tama? Yes. Yung isa, na-late sa flight. O, tama? Naligtas ba? Yes. Yun yung umiiyak yung anak. Buti na lang na-late ka. Dahil na-late siya, nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Imagine, time is very important. Kaya ang time hindi na nababalik. Okay, tama? Yes. Yung konting na-late ka o na-advance ka, may pagbabagong nangyayari. Totoo naman, pag na-late ka, may mamimiss ka. Okay, pag hindi ka na-late, mayroon kang naiintindihan. So, tuloy po natin. You see, at just the right time, when we were still, Powerless. itong ginamit, powerless. Anong ibig sabihin ng powerless? Bakit ito ginamit? Powerless nung tayo'y ungodly. Nakuha nyo? Ang ibig sabihin lang, when we were still ungodly. Pero hindi nga ni-redundant na when we were still ungodly, Christ died for the ungodly. Hindi niya ginanon. So gumamit siya ng ibang word. Nakuha nyo po? Pero ang pagiging ungodly pala is powerless. And we are powerless when we are ungodly. Okay? Nung tayo powerless, anong ibig sabihin ng powerless? Ungodly yun, ha? Christ died for the ungodly. Ito po, kailan namatay si Jesus sa tao, para sa tao? Nung sila'y matuwid, o sila'y makasalanan pa? In short, okay, na dapat natin i-acknowledge, tanggapin i-receive ang tao, kaya yun ang gospel na tayo'y makasalanan. Nakukuha niyo po? Kasi hindi ka mangangailangan ng tagapagligtas kung hindi mo tatanggapin at i-acknowledge na ika'y nagkasala at makasalanan. Okay? So, may mga tao, tingin nila sa sarili nila, matuwid naman ako Hindi ito makakarelate yung verse. Kasi si Kristo'y namatay sa ungodly. Kung matuwid ka, hindi makakarelate sa'yo. Kasi you feel you are not ungodly. You are godly. Right? So, hindi ka makarelate. Makakarelate ka lang when you acknowledge, Lord, ungodly ako sa harap mo. Pero salamat, namatay ka para sa akin. Salamat. Salamat. Palakpakan natin si Lord. Salamat. Binayaran mo ang mga kasalanan ko. Okay? Nung ako'y masama, hindi karapat-dapat. Yun yun. Kita nyo, pumapasok na naman yung grace. Nung ako'y hindi karapat-dapat. We will not experience grace. Yun lang yun. Kung hindi nagkasala ang tao. Okay? So, tuloy natin. Para ma-explain yan, ha? Meron daw kasi mga taong namamatay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Example lang yun. Kaya ko ilaan yung sarili ko para sa kanya. Kasi, siya'y mahal ko, siya'y anak ko. Pero ilaan mo yung buhay mo sa hindi mo kilala, especially sa hindi karapat-rapat na paglaanan ng buhay mo, iba yun. Okay? May taong kayang gawin yun. Kayang ialay yung buhay nila sa karapat-rapat. Pero tingnan nyo, Christ died for the ungodly, hindi karapat-rapat. O, tingnan nyo, 7. Very rare means seldom. Tama naman, di ba? O, kita nyo? Seldom, hindi siya common. Na merong tao na mamamatay para sa righteous or para sa karapat-rapat na paglaanan ng buhay. Okay? Righteous person. Though, for a good person, someone might possibly dare to die. Ibig sabihin, dare. Kaya niyang i-dare. Kaya niyang, sige,
gagawin ko para lang ialay ko yung buhay ko dito sa tao na magtatanggol sa bayan. You get my point? Kasi itong tao nito magtatanggol sa bayan, iaalay ko buhay ko para sa kanya mapagpatuloy niya. Tuloy mo. Okay? So meron, possibly dare to die sa good, for a good person. O good person siya, na sa righteous person. Kaya niya yan, Pero tignan nyo but, ano sa Tagalog ang but? Pero, contrast. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So means, totoo ba na si Kristo'y namatay para sa mga makasalanan? Yes. Kung hindi mo tinatanggap na ikay nagkasala at makasalanan, hindi ka makaka-relate. Nakukuha nyo? Yes. Kaya yun ang unang-una na ano ng gospel, na lahat tayo nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabing pamantayan, yung kanyang standard, hindi umabot. So ano tayo? Failure, in short, sinners. Okay? Doon papasok. Ano standard niya? Ano standard niya? Diba? Sabi, for all have sinned and fall short. Bakit? Kasi hindi tayo umabot sa standard niya. Ano standard niya? Ano standard niya? Perfect. Sabi nyo, Perfect. magkaiba yung perfect and aiming to be perfect. Magkaiba yun. Yung aiming is you just only aiming. God says, not aiming. He says, perfect. Okay? Yun ang sabi niya. Be Perfect. perfect. Gano'n ka perfect? Therefore, as your heavenly Father is, gano'n ka perfect? Katulad ng perfection nino ni God the Father. Anong pinapakita lang nito? Bakit tinuro? Hindi natin kayang i-attain yun. Nakuha niyo po? Pakinggan niyo Lagay ko sa context to Ang tinasabi rito, perfection sa pagsunod sa law. Nakuha niyo po? Paano maging perfect? Sa pagsunod sa law. At walang magiging perfect sa pagsunod ng law. Sa law. Kaya nga, therefore, we need grace. Through the death and resurrection of Jesus Christ, we receive justification. We become righteous, holy, and perfect through the sacrifice of His blood and death of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Amen. Totoo yun. Okay? So yan, ang standard niya. Sino may sulat? Si Matthew. Kasi nga, makikita nyo, iba yung ano sa kanila yung time na yon. Through obeying the law, so means you need to be perfect obeying the law. Pero pinapakita nga, pag pumunta na kay Paul, in-explain sa atin, walang kayang maging perfect by obeying the law. But through faith, okay, sa ginawa ni Jesus, we become justified, we are reconciled, and so on and so forth. Okay. So means lahat ng tao nagkasala for all. Sabi nyo nga? For all. Have sinned and fall short. Ano standard niya? Perfection. So meron bang nakaabot? Wala. Kaya lahat tayo all fall short. Saan? Of the glory of God. Sa standard niya. Okay? Ngayon, yung sinasabi natin dito na okay, Christ died for ungodly, or eto pa, Christ died for us nung tayo makasalanan. Makikita nyo, magko-quote tayo ng sample na ito kay Matthew. So kita nyo, gumagamit tayo all the way, lahat ng scripture from Old Testament, Matthew, hanggang Revelation, ginagamit natin yan. Pero bakit ko binabanggit to? Okay? It's about dispensation pa rin, na si Christ, tinawag na si Apostle Paul, para maging apostle, preacher, especially, teacher, especially, redundant, especially ng mga Gentiles ng tunay na pananampalataya.
Ibig sabihin, kung titignan nyo yun, pakikinggan natin talaga. Focus tayo sa sulat niya. Pero lahat ng scripture ay ibinigay sa atin ikatututo. Kaya ginagamit natin yon, pero hindi dapat talaga syempre ko-conflict sa ibinigay sa ating apostle, teacher, na sino po? Si Apostle Paul. Amen po ba? Amen. O, ano sabi dito sa Matthew? Related dito na si Christ ay namatay saan? Sa makasalanan. Tingnan nyo, ano sabi dito sa Matthew? On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but..." Tingnan nyo. Pansinin nyo Tingnan nyo kung may katotohanan at kung meron kayong makikita. Ang pinag-uusapan rito is not literal na karamdaman physically. Ang pinag-uusapan dito ay spiritual na talagang kalagayan ng tao na makasalanan, but Jesus na nagbigay ng isang parang salita na tungkol sa physical. Nakukuha niyo po? Pero spiritual ang pinag-uusapan dito at spiritual ang ibig sabihin nito. Okay? Why? Tingnan niyo po in verse 11. Tingnan niyo po When the Pharisees saw this, they asked his disciples. Alin? Yung Pharisee nagtanong sa disciples, pero narinig ni Jesus. Malakas yung pandinig ni Jesus. Okay? Sabi niya rito, on hearing this. Pero sino kausap? Okay, yung Pharisee, sino kinakausap? Di ba Pharisee saw this, they asked his, why does your teacher, sino yung teacher na tinutukoy? Jesus. Why your teacher eat with tax collectors? Anong tax collectors? Katulad ni Zacchaeus. Di ba? Kasi si Zacchaeus, alam nila na makasalanan, kumukupit. And means yung tax collector ay okay. Dahil ang lahat naman ng tao ay tanggap naman natin yan, lahat makasalanan. Bakit sumasama yung teacher sa mga tax collector na iniiwasan ng mga Pharisee dahil ang mga tax collector makasalanan at sa makasalanan mismo katulad ng mga prostitute? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Pharisees, dapat yung teacher nyo na si Jesus ay sumasama sa mga matutuwid katulad namin. Kami, mga Pharisee, na mga sumusunod sa batas at mga nagagawa ang batas. Dahil ang tingin nila, nagagawa nila. Nakukuha niyo po? Amen. Okay, yun. Akala nila nagagawa. Kaya nga sabi sa Romans, for all have sinned and fall short. Hindi alam ng Pharisee yun, na hindi ka umabot sa standard. Kasi kung gusto mo sumunod, perfection. Okay? Hindi yung sinasabi, sumusunod ako nagpapakahirap ako maging perfect. God, no. Ang requirement is perfection. So means, hindi alam ng Pharisee yun. At doon na lumabas yung salitang sinabi ni Jesus, on hearing this, Jesus said, it is not healthy. It is not the healthy who need a doctor, but kaya ano sabi? Ano sabi? By His wound, we are physical? Ito ba physical? Kailangan natin intindihin yun. Okay, ngayon, dahil ba sinasabi ko na yung sinabi doon na by His wound we are healed ay hindi yon physical kundi spiritual. Ang sinasabi ko ba ay si God ay hindi na nagpapagaling? Yun po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay ito, pakinggan nyo. Si God ay hindi nagbibigay ng guaranteed 100% na lahat ay pagagalingin, because by His wound we are healed. Magkaiba ang application. Nakita nyo? Amen po ba? Magkaiba, di ba? So I'm acknowledging, ina-acknowledge ko na si God ay nagpapagaling pa rin. At pag nagkasakit, okay, wala nang pangalan, okay, still umaasa ako sa grace na pagagalingin ako.
Amen? Amen. Kita nyo, maawak ako sa grace. Pero hindi yung grace na nagdi-demand na 100% healing. Hindi po ganyan. Okay? Ano sabi sa Isaiah? Na pag kino-quote nila, tingnan nyo ha, by His wounds, we are healed. Wala ka na ibang pagkukuhaan yan kundi scripture at dalawang verse. Una sa Isaiah. Tingnan nyo yung context ha. Sa isang verse. But He was pierced for our transgression. May connection sa physical. May connection sa spiritual. Yes. May connection sa kasalanan. Yes. Paglabag. He was pierced for our transgressions. Tingnan niyo po ha. He was crushed. Dinurog for our iniquities. It is the same. Transgression, iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. Binigay lahat sa Kanya. Binuhos sa Kanya. Kaya siya'y kinrush, siya'y pinierce, siya'y pinarusahan. Dahil binuhos lahat sa Kanya. Okay? Was on Him. And by His wound, yung na siya'y nandun sa cross, we are healed. And because of that, brought peace to us. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kita mo yung context? Very clear. So, kino-quote nila to, physical naman, na parang binibigyan ka ng 100% assurance. Actually, kita niyo nakaka-relate ako. Alam ko naman yung ibang intensyon. Gusto lang mag-encourage, right? Pero minsan, sa iba ang dating sa kanila as if yun na yung salita ng Diyos na pagagalingin ka na talaga. Minsan, yung pagbibigay ng iba ng encouragement, mapupunta sa maling application sa iba. But the problem, paano kung hindi gumaling? At lalo na kung namatay? Anong dating? Asan yung by His wound we are healed? The Word of God hindi totoo. The Word of God hindi nangyayari. The Word of God ay hindi makapanahunan, hindi na realistic sa panahon natin ngayon. Ganon. Nadahamay pa yung salita ng Diyos na wala namang kamuwang-muwang at walang koneksyon na kinunik sa maling pagkagamit. Nakukuha niyo po? So ulitin ko, pag nakarinig kayo ng ganon, huwag niyo naman sila i-judge. Sila lang ay nag-i-encourage. Nakukuha niyo po? Pero at least you know in your heart yung tunay na pagkagamit ng verse na yun para hindi tayo nai-stumble. Nakukuha niyo po? Amen. Okay? Pero at least alam na natin. O, tingnan niyo pa, ulitin ko. Kinote mismo ni Peter. Asaan? Quote. Nakita niyo ba pag ganyan is quote? Yes. Tama po ba mali? Ano sabi niya? By His wounds. You. Eto na you. Kanina pala we. Okay? Personal to ha. You have been healed. Tingnan niyo uli context. He Himself bore our sins. Saan? Sa cross. Saan kanina example ni Gerald sa Galatians? Saan? Sa tree. Na-hang on the tree. In His body on the cross. O, kita nyo? Yung sin natin namatay siya saan? Sa cross. So that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you are healed. Okay, you have been healed. So yan ang context niya. Okay, hindi physical, spiritual. So may mga maling paggamit. Marami pong ganyan. Kaya alam ko minsan nag-encourage kayo. You can do all things through Him who strengthened us. Alam niyo ano paggamit doon? Hindi parang you can do impossible things. Hindi actually ganun yung verse. Ang sabi ng verse, you can do all things through Christ who strengthened you in all circumstances. Whether well-fed or in hungry. Ibig sabihin sa kasiyahan o
o sa kalungkutan, kaya mo yan dahil si Jesus ang nagpapalakas. Hindi yung mananalo kayo sa basketball because you can do all things through Christ who strengthens you. And then, bangku ka pa. Ganun ang nasa isip ko noon eh. Ganun ang nasa isip ko, sakto-sakto yung sample ko. Ramdam ko yun eh. Basketball namin, sabi ko, Lord, you can do all things through you, strengthen me. And then, bangku ako. Hindi ko man nalabas yung strength ko. Hindi ko man naapalabas. Okay, kasi bangko ako. Okay, tapos talo pa kami. Okay? Wala, hindi talaga tatala pag hindi yun ang word of God. Nakukuha niyo po, so maraming maling paggamit. Okay? Maraming paggamit. Kaya, ayun ang laging laging pinaka-worst na paggamit na si Jesus ay mayaman, naging mahirap para tayo yumaman o guminhawa. Na ang kanyang sugat para tayo gumaling. And that is physical healing. At saan yung madalas lagi naririnig yon? Prosperity. Okay? Now, doon yung naririnig yon. Eto pa. Okay? Tama, verse naman eh. Bakit ko papasok to? Kasi sinasabi ko about balik ulit tayo pinag-uusapan. Okay? For all have sinned. Tapos yung sick. Tapos tayo pinagaling means about sin. Okay, bakit? Kasi si Kristo ay namatay sa makasalanan. Kailan dapat natin tanggapin na tayo'y nagkasala at makasalanan. Amen? Okay. Yung iba, may taong hindi tinatanggap yan ha. Yung mga taong self-righteous. Ito, ang sabi rito, if we Confess. palakas po, Confess. our Sin. He is Faithful. and just and will Forgive us and purify us from all. unrighteousness. Righteousness. Gusto ko tanungin sana yung mga nangahawak nito, which is verse, tama, pero namamali na naman sa application. Naniniwala ka ba talaga sa verse na patatawarin tayo? Oo. Pero naniniwala ka ba all? Kasi bakit parang hindi all ako, parang hindi ka naniniwala sa all? Kasi ang thinking nila, maya't maya, nagko-confess sa lahat ng kasalanan. Parang hindi pa all. Ay, hindi nyo ako makuha eh. Makukuha nyo ako pag naintindihan nyo yung context. Ang context kasi neto, merong tao, yung mga taong hindi nag-acknowledge na sila'y nagkasala o makasalanan. Kasi ang context niyan, nasa 8. If we claim to be without sin. Tingnan nyo, very clear oh. We deceive ourselves. May ganyan. And the truth is not in us. Wala kang sa katotohanan, niladaya mo sarili mo pag kiniklaim mo na hindi ka nagkasala o makasalanan. Tingnan nyo, kaya ang dapat mong gawin, okay, ito. Kaya ang dapat mong gawin, i-confess mo na ika'y nagkasala at lahat ng kasalanan mo. At pag ginawa mo yun, patatawarin ka at lilinisin ka sa lahat. So means, one time lang yun. Nakuha niyo po? One time kasi lahat na. Means, ito ay may related sa salvation. Nakuha niyo po? Natatanggapin mo ikay makasalanan, i-confess mo ikay makasalanan, na nangangailangan ng doktor. Nangangailangan ng tagapagligtas. Nakuha niyo po na ikay may sakit. Nangangailangan ka ng Savior. Ikay makasalanan. Pag in-acknowledge mo yon, He will forgive all your unrighteousness at yung sins, mga sins mo. Ngayon, magkakasala pa ba uli? Sagot. Yes. Pero forgiven ka na, magko-confess ka, hindi para patawarin yung kasalanan mo because you are forgiven. Kasi si Jesus, ang kanyang kamatayan is past, present, and future. Lahat binayaran na, lahat kasama. Kasi kung hindi kasama, kailangan ulit-ulitin ni Jesus. Tama po ba? Yes. Kasi pag hindi kasama sa bayad, di panibagong bayad. Tama po ba? Yes. So kung di panibagong bayad, panibagong kamatayan dapat. Tama po ba? Yes. Eh si Jesus namatay once lang, so means isang beses. Para sa lahat, dapat isang beses lang lahat binayaran niya na. Tama po ba? Yes. Okay. So yung tinutukoy na mag-confess tayo, hindi na para sa kapatawaran, kundi para sa ating conscience. Para hindi tayo nagkakaroon ng guilty feelings na condemnation ni Satanas. Nakukuha niyo po? Amen. Like example, nag-away kami. Pinatawad na ba ako ni Lord dahil inaway ko asawa ko? Ikaw ba pinatawad ka na dahil inaway mo ko?
Yes din. Ako, sasabihin mo, pinatawad na ikaw dahil inaway mo ko. So, ganun din, pinatawad ako dahil inaway ko siya. Pero kailangan ako mag-confess kung ano man, oy, pasensya na, sweetie, sorry para maging okay na kami. Pero we are forgiven. Kay Lord, right? Oh, pero kami, minsan, kailangan kami mag-usap para maging maayos yung mood, yung sitwasyon. Ganun din minsan sa tao. Pag meron tayong kaalitan, forgiven na tayo kay Lord, right? Pero kailangan natin kausapin yun para mapahinuhod at mabalik at ma-reconcile yung relationship yun. Kuha po ba? Amen. We are forgiven. Why? Sabi niya why? Dahil sa grace. Amen? Amen. Sabi niya, abuso talaga kayo sa grace eh. Yan yung hindi pagkaintindihan. Lalim ng grace. Okay? Pero sasabihin ko tungkol naman sa abuso, hindi kayang abusuhin yung grace ng tunay na nakakaalam ng grace. Ang kaya lang umabuso sa grace, yung hindi nila naiintindihan yung grace. Pero sa nakakaintindi, hindi nila kayang gawin. Ang tunay na grace ang magbabago sa atin. Okay. So means, ang tingin nila ganito, meron ako nag-comment sa akin ito daw ang gospel. Tingnan nyo ang gospel Romans 3:23. Ano yan? For all have sinned and fall short. Tama? Tama po ba yun? Tama. Pasok. Pangalawang verse. Ito, okay lang sa akin to Huwag natin masyadong gawing complicated. John 3:16. Tama rin po ba? Yes. Okay na rin. Di ba? Tama? Yes. Okay? Pero may konting kapag hindi na-explain. Kasi pwede naman natin gamitin yung Romans na minahal tayo ni God nung tayo makasalanan pa. Kasi gusto mo marinig, for God so loved the world. He gave His one and only Son, Jesus Christ, to die. Yun, very clear. Na si Jesus ay namatay nung tayo makasalanan pa. He demonstrated His love na si Jesus namatay nung tayo makasalanan. So, napakaganda. Minahal niya tayo, namatay siya nung tayo makasalanan. Yun. Ibinigay niya yung ama, binigay yung anak para mamatay, para bayaran ng kasalanan. Pero okay na yun, John 3:16. Alam niyo ano yung sunod? Ano yung sunod? 1 John 1:9. Yun ang gospel niya. Means, tuloy-tuloy na pagko-confess. Anong ibig sabihin nun? Pag hindi ka na nag-confess, yari ka. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na forgive sa kasalanan mo. Pag namatay ka na hindi nag-confess, saan papunta? Saan? Impyerno na naman. Nakita nyo? Kasi hindi tama ang gospel. Tama na nga Romans 3:23 for all have sinned. Tama na rin, okay? Para hindi tayo legalistic kasi baka yung iba hindi pa gano'ng maintindihan ako. Yung lalim ng dispensation. John 3:16, for God so loved, He gave His one and only Son, Jesus Christ, na namatay. Nagbayad. Ayun, di ba? In-explain ko, namatay, nagbayad. Wala sa John 3:16 yun. Nasa Romans, ano yun? Okay? Na God demonstrated His love for us. While we are still sinner, Christ died for us. Okay. Okay na. Pero yung 1 John 1:9 na isasama mo, kailangan maliwanag yun. Pwede one time na confess, na tumawag ka pa sa panahon kay God, sabihin mo na ikay makasalanan para patawarin ka. Pero yung nasa mind nila, na tuloy-tuloy na confession para patuloy-tuloy na pagpapatawad, para tuloy-tuloy kang assurance sa papasok sa heaven, iba na yun. Nakukuha niyo po? Okay. Yun daw ang gospel nila. So, mali. Hindi po tama yun. Walang dispensation. So, para kanino yung 1 John 1:9? Para sa 1 John 1:8. Yung hindi nag-acknowledge na siya'y nagkasala at makasalanan. Ina-acknowledge ba natin na tayo nagkasala at makasalanan? Yes. Ginawa niyo na ba na nag-confess kayo, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan ko. Tinatanggap ko yung kasalanan ko, binayaran mo. Tinatanggap ko yung kamatayan mo, kabayaran ng lahat ng aking kasalanan. Ginawa niyo pa po yun? Yes. Nagawa niyo na ang 1 John 1:9. Hindi niyo kailangan ulit-ulitin para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil pag pinaulit-ulit mo na ang nasa mind mo para sa kapatawaran ng kasalanan mo, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos that He is faithful and just, that He will forgive your sins and purify from all unrighteousness. All means all. Amen? Amen. So panghawakan mo means once and for all. Sa lahat
lahat ng kasalanan mo at sa lahat na pati rin ng tao. So means tapos ka na dyan. Okay? Pero, masama ba mag-confess ng sin kay God at sa tao? Masama po ba? Hindi. Magandang gawin yon para to reconcile relationship. Amen? Pero about forgiveness, spirituality, done. Tapos na po yun. Okay. Guro. Okay, Romans 5:9. Since we have now been Justified. by His Blood. ano ibig sabihin ng blood? Alam na alam ni Tatay Noel. Tatay Noel, huwag mo kayo pahiya. Alam ko yan. Kamatayay po niya. Yan, kasi narinig ko na kay Tatay Noel yan, kaya sabi ko huwag mo kayo pahiya kasi alam ko na hindi siya magkakamali. Pero yun nakakatuwa. Tatay Noel, hindi kita dinadaya o niloloko. Dahil sa verse 10, yun yung hinahanap ko. Sabi rito, we are justified by His blood. Doon naman, we are reconciled by His death. Wow! Justified, forgiven, declared righteous by His blood, and what is blood? Death. We are reconciled. Means, napawalang sala rin at nabalik. Okay? Kasi na-declare righteous by His death. Sa 10 yun. Since we have now, yun na naman ang now. Ano yung now? Dispensation. Time. Sabi nga time. Time. Sa Tagalog. Panahon. Yan. Now, been justified by His blood. For if while we were still God's enemies, we were reconciled to Him through the death. Wow. Kita nyo? Yan ang gospel. Okay? Tinatawag na covenant through the blood of Jesus Christ. Ano may ibig sabihin nun? Covenant through the death of Jesus Christ. Pero kulang kung hanggang death lang. Okay? Death and resurrection. Why? Why? Sabi niyo why? Why? May nakasulat. Kung hindi tayo maniniwala sa resurrection ni Jesus Christ, your faith is futile. You are still in sin kung hindi tayo naniwala sa resurrection. O, kaya kita nyo, ang kompleto is death and resurrection. Pero hindi lagi pag binanggit yung death, is expect mo dapat asan yung resurrection. Hindi naman yun. Legalistic yun. Kailangan, ano yung mean Bible? Diba? Yun naman ang sabi ng Bible. 10:10, ipinapakita na totoo to. Na tayo na justified. Ano ang justified? Forgiven and declared? Righteous. Oh, Hebrew. Sino may sulat? Sino po may sulat? Paul. Wala nakakaalam. Okay? Kung si Paul, ito ay hindi sulat ni Paul para sa mga Gentiles. Kung hindi sulat ni Paul para sa mga Hebreo. So, ang sulat ni Paul is what? Kasi siyang ang apostle and teacher. Romans to Philemon. Yung Hebrew, hindi natin alam. Kung iba may sulat, hindi directly sa atin. Pero, hindi conflict, right? Kung si Paul naman na may sulat, hindi ito directly pa rin sa atin. Tama? Kasi nga sa Hebrew. Pero makikita nyo, hindi conflict sa turo ni Paul. Why? Kasi ang tinuturo rito na justified tayo, na declare righteous, ang turo naman dito sa Hebrew, been made holy. Sa paano? We have been made holy through the sacrifice of the blood. Body uli. Body of Jesus Christ once and isang beses lang para sa lahat yung katawan niya, sinacrifice niya yung kanyang kamatayan. Okay, 10:10, 10:14. Ano ginawa? Holy. Ano namang ginawa sa 14? By one, Sacrifice. alin? Death. Body. Di ba? Blood. Tama po ba? Yes. Okay? He has been made Perfect. palakas. Perfect. Forever. So yung sinabi, be perfect, naging ano tayo? Sa ginawa natin? No. Ano? By one One sacrifice. sacrifice. So saan tayo naging perfect? Sa ginawa ni Jesus, hindi sa ginawa niya. Amen. Sa ginawa natin, walang magiging perfect. Pero sa ginawa ni Jesus, naging perfect tayo. Palakpakan natin siya. Okay? Pero sulat yan sa Hebrew. Anong ginagawa natin? Dispensation. Ito nakakatakot. Dahil nagko-quote ako ng Hebrew, sulat ba to ni Paul directly sa Gentiles? Sagot naman.
Ang tingin ng maraming tao, especially hindi ganun kaano sa dispensation, lahat ng verse, nakita niyo na Matthew, Malakay, nakukuha niyo, Revelation, is directly sinusulat sa atin para gawin. You get my point? Dahil nagkukot ako. Tama po ba? Pero hindi ganon. Nagkukot ako kasi hindi nagko-conflict. Pero dahil nakakaintindihan tayo, hindi ko sinasabi na lahat ng mga sulat ay directly kayo ang kausap. Eto nga, sino kausap dito? Hebrew. Gentiles? No. Nakaka-relate? Yes. Conflict? Hindi. Reference kay Paul? Yes. Kaya kinukot ko. Pero yung iba, conflict. Alam mo why? Sabi niyo sa why? Why? Kasi sa Hebrew, doon rin mababasa niyo yung pag hinain na yung sacrifice at patuloy ka pa rin sa kasalanan mo, wala nang handog kung hindi naglalagablab na apoy. Yan yung mga nag-fall away. Hello? Hindi kayo ang kausap. Ayaw ko na explain, hahaba ako. Ang kausap doon yung mga Hudyo, yung sacrifice na dati na-sacrifice nila mga hayop, tapos tinanggap nila si Jesus na ang sacrifice nila. And then bumalik ulit sa sacrifice ng hayop, na wala nang ibang ihahain. Kasi nahain na, pero nag-fall away pa rin sila sa paniniwala na si Jesus ang sacrifice para sa kapatawaran. Bumalik ulit sila sa law na naghahain ng mga sacrifice ng hayop para daw sa kapatawaran ng kasalanan. Anong ginagawa nila sa kamatayan ni Jesus? Pinaliwala nila. Nakukuha niyo po, hindi para sa atin yun. Hello? Nakukuha niyo po, natatakot kayo sa salitang fall away? Sa atin, may nanlalamig. Pero hindi fall away katulad ng scripture. Yung fall away, tumalikod. O, kita niyo, magkaiba? Nanlamig, fall away. Sa Bible, fall away, tumalikod. Nakuha niyo po? And then, yung tumalikod dito, wala na daw hain, kundi apoy na, which is ano yun? Impyerno. May kinunect nyo sa atin ngayon. Nakuha nyo po? O wala na. Wala nang dispensation talaga. Yun yung walang dispensation. Hindi, yung ginagamit mong verse, pag ganun-ganon, yun yung nakakatakot pag nagko-quote ako. Kaya ini-explain ko, reference to. Hindi conflict. Tama? Yes. Why? Kasi tinuruan tayo na all scripture is God's breath and useful for teaching. Means useful for teaching. Pero hindi sinabi rito na all scripture ay binigay para directly sa'yo na ikaw ang kausap. Nasa verse ba? Sinabi ba ng verse? Na lahat ng verse ay binigay para directly na ikaw ang kinakausap at ikaw ang gagawa no dahil ikaw ang kausap. Sinabi po ba ng verse? Dito? Kundi ang sinasabi lang ng verse is all scripture is God's breath, means inspired by God. Ngayon, naniniwala ba tayo na ang Genesis ay inspired by God, Word of God? Ang Matthew is Word of God. Ang Revelation, Word of God. Ang Hebrew, Word of God. Ang 1 Peter, Word of God. Ang James, Word of God. Yes. It is useful for teaching. Pero hindi directly tayo ang kausap. Na para gawin. Amen po ba? Amen. Yan ang sinasabi lang ng verse. Okay, sample. Remember Sabbath day. Saan nakasulat yan? 10 Commandments, right? Yes. Sino kausap? Jew. Kasi, kung gagawin mo yan, nagugulat ako mga tao ngayon, sayang yung oras ko, kailangan ko na talaga tumalon. Ang sinasabi nila 10 Commandments, pero honestly, you are not observing the Sabbath day. Means you are not observing one of the commandments sa 10 Commandments. So means ilang commandments na ang sinusunod mo? It's only 9. So meron ba tayong naririnig, follow the 9 commandments? Meron ba? Wala, kahit isa. Pero yung pag sinabi mo 10 commandments, kasamang Sabbath day. At pag sinabing Sabbath day, tandaan nyo, you shall not, ipinakita ko lang na 10 commandments to. Kasi yung nauna niya is huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa iba, sa walang kabuluhan. So 10 commandments yan. Sa 12, kita nyo, talagang 10 commandments, honor your father and mother. Sa 10 commandments yan. Sa 13, you shall not murder. Sa 14, you shall not commit adultery. So 10 commandments na. Ayan ba yung salita ng Diyos? And God spoke to all His word. Kanino? I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Sino kausap? Israel. That is dispensation. Anong panahon at sino kausap? Okay? So, binigay yung 10 commandments na makiking pakinabang natin, alam natin what is sin. Yun lang. Alam na ngayon natin kung ano ang kasalanan. Because of the law. Pero para maging righteous or lalo na maligtas, no, no,
No, never. Okay, sa Jesus lang. Okay, tingnan niyo sa Ten Commandments, yung Sabbath day. But in the seventh day is a Sabbath to all, the Lord your God. On it you shall not do Any work. any work. So may nakakasunod. Wala. Ang totoo ang totoo, kahit yung Sabadista hindi nila nasusunod perfectly. Kahit yung Sabadista. Ibig sabihin, meron na silang inuumit na wag gawin, pero still may ginagawa pa rin sila. Na tingin nila, hindi nakasama yun sa you shall not work any. Ang tingin nila, hindi ito kasama. Pero lahat na may maipoproduce na productive is mayroon kang ginawa. Dapat wala kang mapoproduce na productive work. Kuha niyo po? Okay, kaya pansinin nyo. Sabihin niyo, pansinin nyo. Pansin. May tinuro ba si Apostle Paul about observing the Sabbath day? Wala. Hanapan mo po. Wala. Meron. Pero magkaiba. Okay? Explain ko muna. Dispensation. Sabi ni Paul, I am made a minister according to the Dispensation. ano dispensation? Time. Okay? Of God which is given to me. Kanino po? For you. Kay Paul, para kanino? Gentiles, to fulfill the For the imagine to fulfill the word of God. Ano sabi ngayon ni Paul about Sabbath day? Means kasama sa Ten Commandments. Ito sabi niya, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, kasama yung mga bawal na pinagkakain. Hindi ko na sinasabi how about fasting. Sayang ang oras, hindi natin nabot. Pero ito na lang, or which regard to a religious festival, mga gawain ng mga Judaism, meron silang mga religious festival, a new moon celebration, hindi natin alam yun, kasi nga hindi naman tayo Jewish, right? Hindi naman tayo Judaism, or a Sabbath day. Marami rin Sabbath day doon, honestly, hindi lang yung Sabado. Meron silang mga tinatawag pang ibang feast na Sabbath day. You get my point? Parang, ito yung Sabbath day, parang meron pa silang mga Sabbath ng Sabbath. You get my point? Okay? So, anong point ko lang? Ang sabi ni Paul, do not let anyone judge you by what you eat. Huwag kayong papadjudge. Dahil sasabihin, ay, ikaw kinain mo yan, bawal yan. O, ikaw hindi ka nag-feast na gano'n ng Sabbath day. No. Huwag kayong papa-apekto. Dahil hindi tayo sakop. Yan yung ibig sabihin niya ng Sabbath day. Saan na natin ito natutunan na observe Sabbath day? Saan po ulit? Sa Ten Commandments. At meron ba kayo mababasa na sinabi ni Paul na i-observe yung Sabbath day? Sagot naman. Siya ang minister ng Gentiles. Instead, ano sabi niya? Huwag tayong mag-observe kasi sa mga Hudyo yun. Copy po ba? Yes. Ano tawag dyan? Dispensation. Period of time na magkakaiba. Tama po ba? Yes. So nakikita niyo ba na si God ay the same yesterday, today, and forever sa pagiging tapat? Sagot? Yes. Pero pare-pareho bang pagdidil niya? Iba. Kasi nung time na to may Sabbath day. Si God na nagsabi, tama? Yes. Pero nung tinawag niya si Paul para sa Gentiles, hindi tayo dapat mag-observe or hindi tayo nagkakasala pag hindi nag-o-observe ng Sabbath day. Amen? Magkaiba? Yes. Palakpakan natin. Okay, ayun. Ano na tayo? Eh, about sa, feast? Nagtanong sila bakit nag-feast. Sabi ni Jesus, tingnan nyo. Bakit sila mag-feast ng ayuno? Eh, kasama nila yung Lord. Anong ibig sabihin nun? Tingnan nyo ko. Parang kasal. Pag nagkakasal, tama ba na mag-ayuno? Sagot? Sagot naman. Pag may kasal, tama ba dun sa oras ng kasal, dun kayo mag-aayuno? No. Sagot naman. No. Yan yung sinabi ni Jesus, pero kita niyo yung mga Christian ngayon, meron ba kayo narinig na kunyari, ibang Christian sa ibang church, tapos magkikita kayo, tapos kakain ka, ay, fasting ako ngayon. Hello? Hindi natin sila dinadjudge, pero kulang ang time para to explain. Kita mo sabi ni Jesus Christ. Jesus answered, how can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? Kasama niyo pa ako sa Jesus eh. Then the time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. Minsan pinapakita ni Jesus, kahit si Jesus ina-acknowledge niya alin, time. Hindi tama yung sa panahon ng kasal, doon ka mag-aayuno. Hello?
Mag-ayuno ka naman, hindi sa kasal. Hindi siya talaga tama eh. Nakakaalis ng ano yun eh, ng samahan eh. May ganun eh, samahan ng kita-kita tayo, di ba? Parang masaya tayo, kakain. Hindi sasabihin ng kakapwa ko, Christian, sa ibang church, ay fasting ako. Ay sayang naman. Tapos sasama na lang ako, tas laway na laway siya habang kayo kumakain. Pero alam niyo sa kay God, wala yun. Nagpapagutom ka na. Naiintindihan ni God, parang ganun yung kasal ngayon eh. Siyempre, alam niyo nila pinapakita ni God about fasting? Okay, maglaan kayo ng oras ng panahon para kay God at sa kanyang salita. Yun lang yun. Hello? Okay, kulang ang time. Next time. So, ang pagmamalaki natin, boast, hindi yung law. O hindi, pagmamalaki natin si God through our Lord Jesus Christ. His blood and His death. Our justification, forgiveness, and reconciliation. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. So, tanong ko sa inyo, itataas nyo ba at pagmamalaki nyo yung law at yung ginawa nyo? No. Ano ang pagmamalaki nyo? Si Jesus at ang kanyang kamatayan. Kung bakit tayo niya justified at na-reconcile. Once again, palakpakan natin si Lord. Okay. NLT. Yan, no? Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No. NLT, ibig sabihin, bago ako gumamit, para maganda explain, para mas madali nyo maintindihan. Hindi tayo naging accepted because anything that we have done before God. No. Kama. Because our acquittal, you are acquit. Okay? Acquittal means sa court, di ba? Napawalang sala. Is not based on obeying the law. Ano na naman ulit pag narinig nyo yung law? Ano yung law? Anong tatlong law? Hindi ceremonial, hindi civil. O hindi, ano yung law? Moral. Not based on obeying the law, means hindi about sa work na pagsunod sa law para tayo ma-acquit. Okay? It is based on saan? Sa blood and death of Jesus Christ. Palakpakan po natin si Lord. Okay, Romans 5:13. So ano tinutukoy ko lang? Book of Romans chapter 5. To be sure, sin was in the world before the law was given. So bago dumating yung law, nandun na yung sin. Pero yung sin, wala pa nung hindi pa nagkakasala. Sino? Si Adan. Pero yung nagkasala na si Adan, mula kay Adan na nagkasala, hanggang kanino? Kay Moses, nandun na yung sin, pero wala pa yung 10 Commandments. Saan binigay yung 10 Commandments? Kay Moses. Pakinggan nyo, maganda to, dispensation to. Nung hindi pa nagkasala si Adan, wala pa yung sin. Nung nagkasala na si Adan, so yung time ni Adan, tingnan nyo may binabanggit rin yung time, mamaya makita nyo. Yung time ni Adan, hanggang sa time ni Moses, meron ng sin, pero hindi na charge sa kanila as sin kasi wala pang law. Ayun yung sinasabi, before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no. So tanong, may time ba na wala yung law? Meron bang period of time na wala pa yung law? Yes. O paano masasabi na pareho ang kalikasan sa Old and sa New? Na about sumunod sa law, sabi ng iba, tama? At faith kay Jesus. Paano ka susunod sa law? May time na wala pa yung law. Saan time yon? Ang haba nun, mula kay Adan hanggang kanino? Kay Moses. Ang haba. Bagbasa kayo ng Genesis. Nakuha niyo po? Yan yung period na wala pa yung law. Ano tawag dyan? Dispensation of innocence and conscience. Hindi ko na i-explain yan. Anong tawag na dispensation yan? Innocence and conscience. Nung dumating yung law, anong tawag na yan? Dispensation of law. Tama? Hanggang saan yan? Panahon ni Moses hanggang the death of Jesus Christ on the cross. Anong time yan? Dispensation of law. Yung time na kamatayan ni Jesus hanggang sa rapture na kukunin na ang body of Christ, that is dispensation of the grace of God.
Palakpakan natin. Tanong, nasaan kayo? Dispensation. Dispensation of innocence and conscience? Wala po kayo doon, dumating na ang law. Nasa dispensation of law ba kayo? Panahon ni Moses hanggang kamatayan ni Jesus. No. Nasa dispensation of the grace of God. Amen. Wow! Hallelujah! Pinapakita niya, no? Tingnan niyo. Tuloy natin ang 14. Tingnan niyo. Nevertheless, there trained from, tingnan niyo ha, from the time of Adam, from the time of Moses. Anong tinutukoy niyan? Ito yung wala pa yung law. Tama? Pero may kamatayan na kasi nagkasala pero hindi lang na-charge. Hindi alam ng tao, ay nagkasala ako. Pero ang situation nila, death. Okay? May kamatayan. Kasi nga may kasalanan. So anong dapat mong gawin? Kailangan ni God ibigay yung law para malaman nila, nagkasala sila. Nakuha niyo po? Yun ang kailangan gawin. Pero from the time of Adam and the time of Moses, meron ng death, merong time. Oh, even over those who did not sin by breaking a command. Kasi wala pa yun, no? Tingnan nyo, as did Adam, who is a partner. Okay, yun. Tuloy natin. Yan, tapusin na natin. Okay. Yan yung conscience. Biblical. Okay? They show that the requirement of the law are written, sino to? Mga Gentiles na walang law. On their hearts, their conscience, also bearing with witness. Yan yung time na yung Gentiles hindi kasama sa law pa. Tama? At ito rin yung time ni Adam hanggang kay Moses na hindi pa binababa ang 10 Commandments. Nakuha niyo po? Ano tawag doon? Conscience. Konsyensya pa ang umiiral. Okay? So tama. Okay, last verse. But the gift is not like the trespass. In short, para tingnan nyo but the grace is not like sins, yung pagkakasala. Ang grace, tinatawag rin gift. Ang trespass is also iniquities or sins. Hindi magkapareho yung ginawa ng grace or gift sa nangyari sa trespass at ng sin. Nakuha nyo? Sabihin nyo, magkaiba. Magkapareho ba? Sino nagsabi? Is not like. So magkapareho ba? Magkaiba? Magkaiba po. Anong gawa ng sin? Pag nagka-sin ay death. Tama. Ay, pag nagkasala, ano? Pag nagkasala, ano? Anong gawa naman ng gift which is grace? Righteousness and life. Hindi magkapareho. Dito, pag nagkasala ka, patay. Dito, yung grace. When sin increase, grace increase all the more. True, patungo saan? Righteousness and life. Nakuha niyo po? Sabihin niyo na lang, hindi magkapareho. Kaya huwag niyong expect. Napilit yung pagpareho eh. Na pag nagkasala, ang tingin natin balik ulit tayo sa impyerno. Hindi magkapareho ang gift at ang grace sa trespass at ang sin. Tama? Sa sin, ano ang law? Pag nagkasala, ano? Pag nagkasala, ano po? Death. Kamatayan. The wages of sin is? Death. But we are in the grace of God. Amen? Amen. Pag nagkasin tayo, hindi tayo nababalik sa kamatayan spiritual. Nakukuha niyo po? Amen. Why? Sabi niyo why? Why? Sagot, magkaiba. Nakuha niyo po? Yes. Magkaiba ang dispensation, magkaiba yung law, magkaiba yung sin sa grace. Magkaiba. Kuha? Yes. Kuha po. Yes. Konti na lang. Pero hindi tayo spare. Hindi tayo spare o ligtas sa consequence kung anong sin niyang ginawa. You are responsible and you will receive, you will bear the consequence kung ano yung kasalanan na ginawa mo. But you will not go to hell if you are in Christ already. Dahil magkaiba ang ginawa ng gift at ginawa ng grace
sa ginawa ng sin sa panahon ng Lot. Amen? Dito, pag nagkasala nung sa law, pag nagkasala, ano? Kamatayan. Pero meron pa rin consequence na kamatayan physically. Nakuha niyo po, consequence yun. Pero hindi eternal death dahil sa sin. Copy po ba? Yes. Amen po ba? Why? Kasi we are not under the law but under grace. Basahin nyo. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Tingnan nyo. Under law pa ba tayo? Sagot naman. No. Ano tayo ngayon? Under grace. Ngayon under grace. Magpapatuloy pa tayo sa sin? No. Why? By no means. Why? Because we are new creation. Palakpakan natin sila.